Nagsagawa ulit ng aerial inspection ang PHIVOLCS sa Bulkang Mayon matapos muling magkaroon ng lava flow. Nilinaw naman ng ahensya na hindi pa rin sapat ang pressure sa loob ng bulkan para maganap ang isang malakas na pagsabog. Makibalita tayo live kay Myla Aicotio ng GMA Bicol. Myla. Mark, kaninang umaga nga ay nagsagawa ng aerial inspection ang PHIVOLCS. Kapansin-pansin daw ang nabutas na lava dome dulot ng pagdaloy ng lava kahapon. Nakita yan sa aerial inspection ng PHIVOLCS kaninang umaga. Nagsagawa ng inspeksyon ng ahensya para makita ng mas maayos ang bago at ikalawang lava flow. Parehong nasa 350 meters ang haba ng mga lava flow. Gayunman, hindi pa rin daw sapat ang pressure sa loob ng bulkan para maganap ang isang malakas na pagsabog. Sa pagsusuri din ng PHIVOLCS, napansin nilang may natipak na bahagi sa lava dome ng bulkan. Ang pinakaano lang dito na it's still active yung system for the unrest. Sa loob ng 24 oras, nakapagdala ang PHIVOLCS ng dalawang volcanic wake at 272 tons per day na sulfur dioxide. Bati daw ng PHIVOLCS ang hirap na pinagdadaanan ng libu-libong residenteng nasa evacuation center pa rin hanggang ngayon. Pero hindi pa rin daw nila pwedeng tanggalin ang Alert Level 3 dahil hindi pa matiyak ang susunod na aktibidad ng bulkan. 36 na araw nang naka-Alert Level 3 ang bulkan. Mark, nagpaalala nga ang Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO na dapat ihuwag maging kampante ang mga albayano sa katahimikang ipinapakita nitong Bulkang Mayon. At ayon rin sa kanila, dapat ay makinig na lamang at sumunod sa payo ng mga eksperto. Yan ang latest mula dito sa Albay. Myla Aicotio, Nagbabalita, Pilipinas.